Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Siro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil din sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa palagay po ninyo, bakit kaya tinuligsa ni Jesus Nazareno ang bayan ng Corazin, Betsaida at Capernaum? Simple lang ang kasagutan. Ibinigay din ng ating ebanghelyo na ating narinig. Ginawan sila ng mga kababalaghan, subalit hindi sila nagsisi at hindi nila tinalikuran ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin nito, sa kabila ng awa, habag at pagmamalasakit na ipinadama sa kanila ni Jesus Nazareno, hindi pa rin sila nagbago ng kanilang buhay. Kaya naman, ang buod ng Ebanghelyo sa araw na ito ay ang hinanakit ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mga bayang nanatiling matigas ang kanilang mga puso. Hindi sumunod
sa kalooban ng Diyos at hindi binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na magbago ng kanilang buhay. Sinumbatan niya ang bayan ng Corazin at Bethsaida sapagkat dinig na nila ang mensahe ng Diyos, ngunit hindi nila ito pinanindigan, hindi nila ito pinakinggan ng mabuti. Sinumbatan din niya ang kaniyang itinuturing na tahanan, ang Capernaum, sapagkat ito'y pilit na nagmataas para sa sarili nitong kapakanan. Tila nga ba nakakatakot ang bahala ni Jesus na mabigat ang parusa na haharapin ng mga bayan na ito sa araw ng paghukom. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tandaan po sana lagi natin na ang mga himala at ang mga kababalaghan na ginawa ni Jesus Nazareno ay naglalayong maghatid sa atin ng kabutihan at pagbabago. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang mga himala, ang mga kababalaghan, ang mga kagalingan na ating nakamit dahil sa ating panalangin, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang lahat ng karanasang ito na binigay ng Diyos sa atin, yan ay naglalayong magdulot ng kabutihan sa atin. At sa pagtanggap ng kabutihang ito, naglalayon ito na tayo ay magbago at magbalik loob sa Diyos. Lagi ko po itong sinasabi na isa sa layunin ng mga ebanghelista kung bakit sinulat ang mabuting balita ng Panginoon ay dahil sa malawakang panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Uulitin ko mga kapatid, kung bakit tayo may mga ebanghelyong naririnig, isinulat ito ng mga ebanghelista sa inspirasyon ng Espiritu Santo para sa malawakang panawagan ng pagbabalik loob, pagbabago at pagsisisi. Ibig sabihin, sa tuwing napakikinggan natin ang ebanghelyo ng Diyos, ang mga salita, mga pahayag ni Jesus Nazareno, ang lahat ng ito naglalayon upang tayo'y mas mapalapit sa Diyos, magbago ng ating buhay at magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, sa bawat pagkakataong sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, sa bawat pagkakataong nakadadama tayo ng kaginhawahan mula sa ating mga sakit, sa bawat pagkakataong iniaadya tayo ng Diyos sa lahat ng panganib at masama, kakambal nito ang paanyaya ng Panginoon na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Damang-dama natin ang problema ng kalikasan, ang problema sa pamahalaan, ang problema sa maraming bagay. Panawagan ito ng pagbabalik loob. Lahat tayo nagkasala sa malaki at sa maliit na paraan. Tayong lahat hindi karapat-dapat
sa Diyos. Tayong lahat nangangailangang magbalik loob. At ang panawagan ng Diyos, tinatanggap niya, niyayakap niya ang mga taong nagpapakumbaba, ang mga taong humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya anong paalala ng Diyos? Ang mga taong matigas ang ulo, ang mga taong mapagmataas, at ang mga taong ayaw magbalik loob, kaparusahan ang naghihintay sa kanila. Bakit? Nais ng Diyos, huwag tayong mapawalay sa kaniyang pag-ibig at kagandahang loob. Nais ng Diyos, kasama niya tayo. Nais ng Diyos, makamit natin ang buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, mga kapatid kay Kristo, ang mga bagay na ginawa ni Jesus at patuloy niyang ginagawa sa atin hanggang sa kasalukuyan ay hindi lamang naglalayong maghatid ng kagalingang pisikal, kung hindi maging kabutihan ng buo nating pagkatao, ang paghilom ng buong sarili ng bawat isa sa atin. Sa panahong ito, damang-dama natin ang kalamidad sa iba't ibang dako ng bansa at daigdig. Nariyan ang matinding pagbuhos ng ulan, pagbaha, lindol, malaking sunog, kagaya na ng ganap sa Davao. Ang isyu ng korupsyon, sari-saring kalamidad at sari-saring negatibong pangyayari ang nagaganap sa atin sa kasalukuyan. Naway ang mga ito ay magsilbing paalala sa atin na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Ibigay natin ang ating tiwala sa Diyos. Maging mabuti tayo sa isa't isa. Mga kapatid kay Kristo, sa araw ding ito, pagnilayan nating mabuti ang mga bagay na ito, maaaring maunlad nga tayo sa panlabas ng ating buhay tulad ng mga taga-Kapernaum. Subalit, salat naman sila sa kababaang loob. Si Jesus Nazareno, hindi sa ating pisikal na kayamanan at panlabas na kaanyuan, hindi siya interesado sa kayamanan ng ating mga bulsa. Interesado si Jesus Nazareno sa kayamanan ng ating mga puso. Interesado siya kung gaano kahaba ang ating mga kamay upang magmalasakit at maging pagpapala din para sa iba. Mga kapatid kay Kristo, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng mga negatibong nagaganap sa ating bayan at bansa, iisa lang ang dapat nating kapitan. Iisa lamang ang dapat nating pagtiwalaan. At yan, walang iba kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.